Hello guys, kumusta kayo? Ngayon ay magtutuloy ulit tayo ng punla ng avocado. So ngayon ay may mga nakuha ulit akong mga buto ng avocado. So may mga seedlings ulit tayo dito. So ngayon ay ipupunla natin. Kapag ipuna din ako ng mga lupa, ito ay mixtures ng chicken manure at ng kambing. At yung may mga nakuha din ako na inihalo dito galing sa mga tumpok ng mga basura dito sa labas malapit sa aking punlaan. So ngayon guys, tip lang din ha, papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin sa buto ng avocado. Makikita nyo to guys, itong buto ng avocado, no? So kapag ito kasi bagong biyak, kapag biniyak natin, di ba? So meron siyang coating na brown. Tatanggalin natin yon ha. Ito, tatanggalin natin to. Kasi minsan hindi to basta-basta din natutuyo, at yung buto kapag may coating na ganito at natiling basa, may posibilidad na masisira yung buto. So mas okay na tanggal yung coated, itong coated na to. Tapos dapat nadadry din siya minsan. Kasi ang buto kapag nadadry, nauulanan, dry, ulan, madali siyang bumuka. Unlike na kapag yan ay natiling basa, so may posibilidad na ito ay mabubulok. So yun ang gagawin natin. Kaya ito, yung iba, hindi ito talaga as inilulubog sa lupa. Kasi pag nakalubog to sa lupa, natili siyang basa, so nabubulok siya. Kaya ang ginagawa nito, yung iba, kalahati. Yung kalahati nito, nakautlaw sa lupa. Kasi nga, ganun yung isa din sa mga karakter nito, ng buto, na dapat may part pa rin siya na dry. So, at dapat naiinitan din siya. Kasi nagka-capture siya ng sunlight. Ngayon, itong naipon kong lupa, minimix ko para maging equal yung mixture niya, at makuha ko din yung mga bato-bato kasi may mga bato-bato din dito. Kapag may mga bato-bato guys, itong pula, hindi siya maganda ha? So kailangan na makuha din agad natin. Dapat pure siya na lupa. Ngayon, magpa-plastic na din tayo. Malinis na siya, wala na siyang mga bato-bato. Ito mga ugat-ugat, sama na din natin kasi kapag ito nabubulok, pag na-decompose to, kasama pa din to sa pag-fertilize ng lupa. Ito yung mga ugat-ugat ng mga halaman dito. So, ito na siya. No? So, magpa-plastic tayo ng 8 piraso kasi 8 piraso itong aking buto ng avocado. Make sure lang guys na kapag tayo nagpupula ay pure siya na lupa ha. Wala siya yung mga partly hard na mga bagay, kasi ito minsan may mga nakukuha pa akong bao dito, yung mga plastic na yung mga sira-sira na. Hanggat maaari kunin natin yon, tapon natin, huwag natin isama sa ating plastic na lupa. Make sure na pure talaga siya na lupa. Yung iba nito, yung mga nagpupunla talaga, yung sa mga nursery, lupang banlik talaga yung ginagamit nila. Yung lupang banlik, alam nyo yun? Yun yung lupa sa mga tabing ilog na nakukuha, yung parang lahar, parang ganon. So, kapag yung bumabaha, di ba, kapag tumataas yung tubig, nagkakaroon ng mga lupa na medyo mabuhangin-buhangin galing sa pulo, natatambak sa mga gilid ng kailugan. Yun yung tinatawag na banlik. So yan guys, natapos na natin yung 8 pirasong plastic. So, tanim naman natin. Ang pagtatanim, di ba ito? Patatsulok yan. Ito yung base niya.
Itong sa base, nandito yung ugat niya. Tapos yung taas nito, yung loob niya, nandyan yung pinakatalbos niya. So, ang pagtanim, itong base na sa ilalim. At huwag nating ilulubog talaga sa lupa. Ha? Pasobrahan natin ng at least kalahati nito dapat naka-utlaw sa lupa. Tapos, lagyan natin ng lupa. Tsaka mamaya, didiligan natin. So, ayan na siya. Ito oh. Diba? Kita nyo? Ayan. Ito. So, yan. Dapat may mga naka-utlaw. Ayan. Kaya makikita nyo guys, yung mga nakaraan kong tanim, yung una kong tinanim, ayan o, tumutubo na siya. Talbos na yan. Kita nyo? Yan. Yung iba, mga nagsisipagbiyakan na o. Oh, ibig sabihin, patalbos na yan. Ito o. So, yun lang muna, and see you in our future vlogs. Bye!